Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Ang buong pamilya. Wala. I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Grabe. Oo, nakita ko yun. Nabasa ko yun. Ayun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron. Tapos idugtong niyo yung sinabi nung isang general yata yon, isang general. Okay, natatagain daw po si PBBM habang nanunood yung buong pamilya niya. Gugutay-gutayin daw po yung katawan. Pag dugtong-dugtongin niyo po yan. Tapos idugtong niyo si Boy Headshot. Dugtongin niyo po lahat yan. Ha? Oh, meron pang nagbabanta kay PBBM. Marami po. Lahat po yan pag dugtong-dugtongin nyo. May alam po sila dyan. Naniniwala po ako dyan. Hindi ko pa nakita yun. Inano ko na yan alam mo kaya hindi ako makapag-ano ngayon sa Facebook ko. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw yun, Mami? Oo, akin yung Okay. ako ng bago, yung 4 na. Okay. Yung 4 na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hanggat hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisitan sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yun. Ang Facebook din kasi minsan hindi makatarungan eh. Pag nireport ka lang ng marami, automatic take down agad, di ba? Walang kwenta yung Facebook. So, in-inform ko ang... Pero i-follow nyo pa rin ako sa Facebook Facebook page natin, Bullpoint Man 2.0. So anyway, yun na nga mga pre. Grabe pala ang balak nila kasi alam na nga ni Digong na hindi na siya makakalaya at dahil kay PBBM nakulong si Digong. So di umano ang request ni Digong ay ipapatay po si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, ang sasama po na. Matanda na nga yung tao. Si Digong matanda na nga pero ganyan pa rin mag-isip. Nakakulong na nga, utak kriminal pa rin kung totoo yan Ay, grabe. Ay, alam naman po natin yung mga yan, may mga plano talaga yan para pabagsakin po yung ating Pangulo, di ba? Oo, dadaan yata nila sa, yung patayan. Hindi nag-iisip yung mga bobo, di ba? Sinad din naman yung mapapahamak dyan. Pag tinuloy-tuloy nila yan, kasi may idea na po yung taong bayan. Diba? Sa kanilang mga plano. Anyway, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo sana po yung suportahan. At yun na nga, yung mga bago nating subscribers dyan, maraming salamat po sa yung suporta. Eto na nga mga pre, pakita lang muna natin yung video, okay? Ito yung video ng walang gutong program. Isingit lang po natin ito mga pre, kasi napakagandang programa po ng gobyerno. Diba? Oo, para po ito talaga sa mga, kumbaga, nahihirapan po sa pangaraw-araw. Yung pambili ng pagkain. So may gutong program po para sa mga taong ito, mga pre. Ginhawang totoo. Walang gutong program ni PBBM. Lifeline ng mahihirap. So ayan hindi naman po ito nagawa ng mga Duterte. Kasi ano bang pakisay ng mga Duterte kung magutom kayo? Mamatay nga daw kayo sa gutom Mamatay kayo sa gutom. Diba? Yun po yung sabi ng mga Duterte. Panoorin po natin yung video ito. Bukod sa kanyang 2 taong gulang na anak, si Gwen na rin ang tumatayong ina sa kanyang 3 kapatid matapos sumakabilang buhay ng kanilang magulang. So yun na dinadagsa po yung walang gutom program. Okay? Ang gastusin, hinuhugot niya sa kita mula sa maliit na tindahan at sahod ng kanyang mister na nangangalakal. Ito hindi po ito nagawa ng nakarang administrasyon. Ang nakapag-isip po nito ay talagang yung administrasyon ngayon na pinangunahan ni PBBM at First Lady Liza Marcos, mga pre. Kaya palakpakan po natin sila. Araw-araw po talaga na problema yung pagkain. Kasi po yung minsan po nasi-short. Minsan po 2 beses di na kami nakakapag-almusal. Para maibsan ang Ayan 2 beses hindi na nakakapag-almusal. Tama po ba? Pagkarinig ko.
gugutom at bumaba ang malnutrasyon sa bansa. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ngayong araw ang Refuel o Reducing Food Insecurity and Ayan nandyan po ang ating Pangulo. Nutrition with Electronic Vouchers. Bahagi ito ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Walang Gutom program. Okay? Ang Walang Gutom program ay para po talaga ito sa mga Pilipinong mga yung alam mo yung talagang nahihirapan pong makakain sa loob ng isang araw. Minsan isang beses na nga lang silang kumain di ba? O minsan dalawa, pero hindi pa rin sapat yun, lalo na kung ikaw ay may mga anak. Okay? Paano kung bigla kang makatanggap ng 3,000 kada buwan? Pangkain lang. Ang akala ng iba, scam. Okay? Nung una, akala nila scam ito hindi ito totoo. Okay? Pero teka lang, legit pala. Galing mismo sa gobyerno. Ang tawag dito, Walang Gutom program. Okay? Walang Gutom program. Ang Walang Gutom program po ay talagang nakakatulong po ito sa mga naghihirap po sa buhay. Okay? Yung mga, lalo na kung may mga anak ka, kailangan mo po ito. Okay? Magandang programa ito ng gobyerno para sa mga may hirap. Ayan. Diba? So ganito yan. Ang Walang Gutom program ay bagong tulong ng gobyerno para sa mga low-income households. Bibigyan kanila ng 3,000 electronic food credits kada buwan. Kada buwan yan Pwede mo yung gamitin pambili ng pagkain sa mga partner stores. Okay? Ngayon ito ang catch. Hindi ito open para sa lahat Lalo na kung mayaman ka, hindi ito nararapat para sa iyo. Kailangan kabilang ka sa mga low-income households. At may listahan sila ng mga qualified. Pero grabe, imagine mo, kahit papaano, makakatulong tong 3,000 lalo sa mga panahong mahal lahat ang bilihin. Di ba? Di na siguro ko kakain ng instant noodles araw-araw kung meron akong ganitong ayuda. Kasi, syempre, masasarap na pagkain yung mga nandiyan. Lalo na kung meron kang kung qualified ka talaga, di ba? Hindi naman pong masarap, hindi naman pong masama yung mga noodles, pero pag inaraw-araw mo, nakakasama din po yan sa katawan. Pero kung paminsan-minsan lang, walang problema, lalo na kung lalagyan mo ng mga gulay, masustansyang gulay, di ba? Solved na, di ba? Pero kung ikaw ay walang-wala talaga, ay para sa ito. Ngayon, ang tanong, paano mag-apply? Saan kukunin yung e-food card? Legit ba talaga yung mga nagme-message online tungkol dito? Well, yan mismo ang aalamin natin, mga pre. Kasi, alam nyo, sa TikTok marami nagkalat na mga ginagamit po ang programang ito. Kumbaga, ginagamit po nila para siraan yung gobyerno. Kumbaga, nililigaw po nila yung tao. Okay? Marami pong, kumbaga, nang-i-scam. Okay? Or ginagamit yung mga programa ng gobyerno para manlil lang sa ibang tao. May mga nagme-message. Diba? Anyway, sa next video siguro, gagawa natin ito ng content patungkol dito sa Walang Gutom program. Okay? Na itapik natin yung mga scammer na nagagamit sa video ito. Okay? Na nagkalat dyan sa TikTok. Kasi ang style po nila, i-message ka po niyan, kunyari, explain sa'yo kung ano yung Walang Gutom program, pero may hihingin po sa'yo. Okay? So, maling-mali po yun, Siyempre, marami pong mga Pilipinong natuwa dito sa Walang Gutom program ni na pinoprovide po ng ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na po yung mga mahihirap, yung mga walang kakayahang bumili ng kanilang pangkain sa araw-araw, lalo na kung yung anak mo 5, 6, malaking tulong po ito sa'yo. Diba? So ito po, panoorin po natin itong video ito. Walang yan.
Titiyakin namin na may sapat na pagkain at bukod pa ron ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Rinig niyo po yung Pangulo natin, concern po sa mga Pilipino. Pero kung si Digong yan, bahala kayo. Oo, bahala kayo mamatay sa gutom. Ha? Sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Okay yun, di ba? Iniisip pa rin ng ating Pangulo yung kalusugan. Kahit pagbaba niya bilang Pangulo, at least, di ba? Meron siyang iniwan na hindi niyo makakalimutan. Di ba? So, ayun mga pre, ito na, bigyan natin ito ng reaksyon, itong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, panoorin po natin ito. Pulong. Mhm. Alam mo kung bakit? Bakit, mami? Ang habilin, ito makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Opo, naka live speaker tapos nakatapat sa mic ko. Oo. Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? Pati buong pamilya. Hello? I-ano mo yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Mhm. Oo, nakita ko 'yun, nabasa ko 'yun. Ayun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron? Hindi ko pa nakita 'yun. Inano ko na yan alam mo kaya hindi ako makapag-ano ngayon sa Facebook ko. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw 'yon, mami? Oo, akin yung Okay. ako ng bago, yung, Okay. yung 4 na. Okay. Yung 4 na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hangga't hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nag-visit sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yun. Oo. So, in-inform ko ang sila Browner, in-inform ko lahat, pati Palacio, in-inform ko sila kung sino funder, nagagawa sila ng coup. Ayun, ang gulo lahat. Nangyari lahat. Opo. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig nyo lahat. Pinabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. Mhm. September 20, sinabi ko ang funder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, Aha. yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila ang nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 20. Siyempre, kung mapapaalis nga naman si PBBM, yung mga ikakaso sa kanila, medyo mababasura yun. Ang papalit na si Sara Duterte, di ba? Kaya normal lang na mamuhunan muna sila para mapatalsik si PBBM. Di ba? Kasi dito sa pamumuno ni PBBM, nabuking yung baho nila, tagilid sila dito, at mabubulok pa sila sa kulungan. Di ba? Iwan. Oo. Kasi kapag napababanda sa BBM that time or napapatay nila, ang sweldo lahat. Into lahat, oo. Pati Tama. sila uwi. Hindi as sweldo lahat, yun ang plano. Hindi nagtagumpay. Kasi, hindi pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman eh. Oo. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo. Pero ang pinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Mhm. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Kaya- Totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aaraan ng apoy, lahat yon. Kaya ang sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka ba? Bakit nagkatotoo lahat ang sinabi mo, mga pebs? Hindi lang ako nagsalita. Kaya ikaw hinahunting ngayon. Oo, nung una, ako kasi nag-book ng Sara Army. Oo. Na merong army si Sara. Pagkali ko nang pinopost yan, 3 months na yata, 4 months. Grabe. Oh. Na sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At doon din nagpupunta si Cheese Escudero pag mag-uusap sila. Oy, sangkot pala si Cheese. Cheese Escudero, may alam ka ba dito sa Sara Army na to? Ay, naku. Oo, pa-smile lang si Cheese, may tinatago palang amoy, baho. So, alam din ni Cheese, Sorsogon alam din ni Cheese yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagpunto ditong October 12 eh. Oh my God. Naku. Kasi Okay. ang usapan dyan, pababait talaga si BBM, tapos upo si Sara, absuelto lahat. Grabe. Nagugulat Kaya ako. daming Opo. alam mo yan, binatikos ko si Marcos, Mhm. 2 years mahigit. Hindi tayo nag-usap. Naisog ako. Hindi tayo nag-uusap noon. Di ba? Tahimik lang kami. Naisog ako, di ba? Maisog ako, wala kaming tao. Oo. Linangaw. Laging nilalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, linangaw. Mhm. Ako ang nag-umpisa ng EDSA Friday group. Alam ko yan. Oo. Nilangaw. Bakit ngayon?
maraming tao. Ibig sabihin, funded. Oo. Tapos ito, yung kay Kiko Barsaga, walang tao ulit. At akala niya nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Vic, si BILSILD daw. Oo. No. Alam ko lahat. Alam na ni Sec John Vic. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat, ng restaurant. Na-inform ko na si Sec John Vic, paalis na po siya. Oo. Hindi po siya tumuloy dyan sa gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma gate po siya. Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya. Ang dami palang pulis sa loob ng Forbes. Oo. 200 plus na pulis. Iba pa yung nasa labas. Oo. Kaya Grabe. binaktuyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ng Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Mhm. Na na-trace ka na nila. Basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay, oo. Yun ang pinadala nila. Pero may security ka na, Mami Pebs. Okay. Wala. Wala, naku, ingat ka, ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa message ko, sasabihin sa'yo. Correct. Meron kasi mga bagay na hindi pwedeng sabihin. Oo. And, kasi doon sa ibang content mo, pati si Chabit is, gusto kang ipasabi, ipatay? Oo. Kasi ang alam Kaya niya, nga sabi, girl, ikaw girl, ha? Ikaw girl, ha? Sobra ka na girl. nasa Pinas ako. Okay. Mhm. So, ano yun, nakatanggap ka din? Nilabas ko lahat. Pinasa ko lahat ng illegal niya. Naka-documented lahat yan. Pinasa ko lahat kung ano yung mga illegal niya. Kaya gusto ko lang sabihin na sa sa social media. Kaso nga meron mga hindi dapat sabihin dun eh. Oo. Naintindihan ko. Pero, Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka, ha? No, basta papuntahin mo sila sa Sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Ako nga, kala ko, alam na namin lahat. No? Kasi, siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Ito ang ingatan lang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pagkagulo, yung People's Power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. Mhm. I-explain ko lahat doon. Ano lang yon yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam kaya simula ngayon hanggang October 31. May suicide bomber, okay? So, ibig sabihin, kahit DDS ka pa, pwede ka nilang idamay. Okay, kaya sabi ko nga sa inyo, sa November 30, ang pagkakaalam ko may rally na naman. Ito advice ko lang sa mga DDS, wag lang magpauto. Or wag lang tatanggap ng bayad. Kung babayaran man kayo, iwasan nyo yan. Kasi, baka mamaya, ikatabi nyo pala yung magpapasabog yan, damay ka. Damay ka. Tapos, kumusta yung buhay mo? Hindi mamamahinga na bigla. Kaya mas maganda, stay ka pa rin sa bahay. Kung ano yung katotohanan, samahan nyo na lang. Diba? Mahirap naman, sasamahan nyo yung mamamatay tao Baka madamay pa kayo. Ito yung payo ko lang sa inyo. Gagawa sila ng rally, ganyan. Ilituhin nila ang Malacanang. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate at super sila dapat check kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng intel ko, lahat, pati yung mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Mhm. Talagang kailangan Ilalabas ko yung lahat ng binigay ng intel sa akin. Ilalabas ko lahat. Para malaman nyo yung totoo sinasabi ko. Opo, nako. Delikado ang Pangulo pala, no? Delikado siya, hindi lang yun. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay Yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nga yan. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko nila lahat. Sabagay, kita naman natin yung galawan ni Pulong nung nasa bar. Gusto nga niyang saksakin yung si Chris Ulo dun Ay, si Chris Ulo. Si Chris Ulo ba yun? Yung nandun? Yung bugaw? Ay, hindi pala. Malay. Kala ko si Tol Chris Ulo, hindi pala. Alike lang pala, sorry. Pero ganyan sila. Yun naman sa Bisaya. Ano yung ubusan ng lahi? Oo, grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi ba palabas si Digong. Oo. Pero yun yung pinagmumulan O nila. yun ang yun talaga. Oo. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si Sara Duterte, matumbalan nila si PBBM. Dahil doon sa pagkakakulong ni Kulong. Digong. Mm. Ayun. Grabe. Siya ako. Sila katimbang. Wala na ako masabi. Hindi ako makapagsalita, Mami Peps. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Yung 4 na, Apo, upload doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may hintay ko sa akin. Ayan. Nag-message.
Wait lang anak ha. Sige po, Mami Pebs. Baka importante kasi ito eh. Sige. Wala na ako. Salamat. Pasensya na. Bigla, Panoorin mo yung ano ko nasa doon na nasa 4 na in-upload ko lahat doon. bigla akong tumawag ng gabi. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Bye. So ayun, grabe. Ang dami nating nalaman mga pre. Grabe. Sabi ko, magbablog ako ngayon. 1 oras. Eksakto na. Kaya lang, wala na ako nasabi. Mga bossing, si Pamo Chef, doon siya naghahanap po kung saan yung TikTok ni Mami Pebs Talakera. Alam ko is, ang dali nga para sigurado. Hanapin nyo lang yun doon. So yun dahil pala sa gigil, dahil sa galit nila kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil pinagmulan pala nito yung pagkahuli kay Digong. So gagawin po talaga nila yung lahat para mapatumba po ang ating mahal na Pangulo. Patay talaga yung nasa utak nila. Diba? So, alam ko, yung mga masasamang damo ay hindi po yan magtatagumpay sa kanilang binabalak sa ating mahal na Pangulo. Siyempre, sa pamilya po ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Lahat ng mga yan ay pagdudusahan po nila yung kanilang pagiging utak kriminal. Sabi nga, baka next year, may ano na yan. May mga sunduin na ng ICC. So, abang-abangan po natin yan, ha? Talagang kahit ako, mag-aabang po ako. Excited na po ako sa mga susunod na kabanata. Ha? Antay-antayin po natin yan. So, yun na nga mga pre. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. At syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. Siyempre mga pre, ayan may ano tayo dyan, may TikTok, may Facebook, sana po yung suportahan. And siyempre sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na video.